Tahimik silang dalawa matapos ang lahat. Nakasandal si Elian sa dibdib ni Marco, habang ang mas matanda ay nakatingala lang sa langit, parang may iniisip na malalim. Mainit pa rin ang paligid, pero ibang init na ang bumabalot sa kanila ngayon. Hindi na mula sa araw, kundi mula sa bigat ng ginawa nila. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Bulong ni Marco, tuom, habang hinahagod ang buhok ni Elian. Pakiramdam ko, mali, pero ang gaan din sa dibdib. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan, sagot ni Elian, mahina. Alam ko namang delikado. Pero kuya, hindi ko pagsisisihan to. Kahit isang gabi lang to, totoo yung naramdaman ko. Napapikit si Marco, may asawa ako, may anak. Pag nalaman to, wala na. Wala naman makakaalam, sagot ni Elian. Kahit ramdam niyang hindi lang simpleng sikreto ang nabuo sa pagitan nila. May sugat na pwedeng lumalim o pwedeng maging alaala na lang. Pero Elian, hinawakan ni Marco ang mukha niya, maingat. Hindi kita laruan. Hindi lang to dahil sa init ng katawan. Sa totoo lang, matagal na kitang tinitingnan. Inaamin ko, natakot lang ako. Ngumiti si Elian kahit may lungkot sa mata. Salamat kuya. Pero hindi ko hihilingin na iwan mo ang pamilya mo para sa akin. Hindi ko rin hihilingin na itago mo yung sarili mo para lang sa akin. Ibalik ni Marco. Kaya siguro ang kaya lang talaga natin ay itong sandali. Tumango si Elian. At doon sa katahimikan nagkaintindihan sila na minsan ang pinakamainit na pag-ibig ay yung hindi pwedeng ipagmalaki, yung itinatago pero hindi kailanman nakakalimutan. Tumayo si Marco, nagsimulang bihisan ng sarili. Kailangan ko nang umuwi. Alam ko, sagot ni Elian. Ingat ka kuya. Hindi na sila naghalikan ulit. Pero sa mata ni Marco, bago siya lumakad palayo naroon ang pamamaalam. Hindi lang sa gabi kundi marahil sa kung anong meron sa kanila. Pero sa puso nila, alam nilang ang gabing iyon ay hinding-hindi mabubura. At dito nagtatapos ang ating kwento. If you like this video, please do subscribe for more.